Hi, dumating ako sa United States noong June 6, 2025 sa airport ng San Francisco. Then after 12 days, pumunta kami sa Arizona, then Chicago, then finally sa Connecticut na. Kasi ang Connecticut at saka New York magkalapit lang. So ang airport namin sa Connecticut. Kasi walang airport yata ang Connecticut. May airport ang New York. So babiyahe lang ng mga 30 minutes na sa Connecticut ka na. So, ito yung aming biyahe. Maganda naman. Ibang-iba ang makikita mo sa taas ng eroplano kesa yung atin sa Pilipinas na lupain. So, ito ang lupain ng United. Dito, pag ang oras dito sa California ay halimbawa 7:00 ng umaga, sa Chicago 1 hour ahead sila. Pagdating mo naman ng Connecticut or New York, 3 hours ahead naman ang New York. Ang Pilipinas naman 24 hours na behind, 1 day before. Ito, dumating kami sa isang airport. Siguro airport ito ng Chicago. Ang ganda-ganda ng kanilang airport. Airport ng Arizona muna, tapos 2 hours kami. Tapos pumunta kami ng Chicago 2 hours or 4 hours din. Tapos yun na, diretso na ng New York. Hindi straight flight yung nakuha. Ito ang airport ng Chicago. Ang ganda-ganda. Kasi nung nasa airport ako ng New York, yung nasa airport ako ng California, kauna-unahan kong pagdating sa United States of America. Na-frustrate ako kasi walang mga Amerikano akong nakita. Puro mga Asiano, puro Chinese, puro Mexican, puro Pilipino. Pero nung pumunta kami ng Chicago, wow, sabi ko, ito ang Amerika kasi ang latangkad ng mga tao dito sa Chicago. Wow, kalahati lang ako. Kaya
dito sa Connecticut, sa Stamford, Connecticut, sa tiyo ko, sa kapatid ng father ko. Yun, yun ang asawa niya, si Tia Baby. So, naghanda si Tia ng cassava cake. Ang sarap-sarap. So, kumain muna kami doon sa bahay nila Tio Frederick. Anak niya si Jeneline at ang asawa ay si Jay Amihan. May dalawa silang anak. Si Sofia na animation ang kanyang trabaho, animation manager, tsaka si Sean, kagagraduate lang ng high school. Ito ang kanilang bahay, dyan kami titira habang nandyan kami ngayon sa Connecticut. Yun ang tiyo ko. Ito ang paligid ng Connecticut. Para siyang gubat, ang lalaki ng mga lupain ng mga may-ari ng bahay dito. Ekta-ektarya. Nandyan nga katabi namin yung bahay ni Gene Wilder, yung artista nun ng Willy Wonka and his Chocolate Factory. Katabing-katabi lang namin. Pero kasi patay na siya. May nakasulat doon, Gene Wilder Private Forest Reserve. Ayun. Yan ang Connecticut. Nakakatakot maglakad kasi wala siyang shoulder na pwede kang maglakad. Puro lang yan mga sasakyan. Pero parang nakikita ko lang sa pelikula ang mga bahay dito. Tingnan mo, ang gaganda ng garden nila, ang lalawak. Maglakad ka rito, napakadelikado, kaya hindi kami naglalakad. Kailangan may sasakyan ka talaga. Pero ang ganda-ganda ng lugar, malamig, at puro green. Green siya ng paligid niya. Hindi katulad ng California. Yung California, maraming parang dry land. Ito puro siya green. Itong paligid ng Connecticut, ng Stamford, Stamford, Stamford naman. Kasi sa California, may pinuntahan tayo na Stanford, Stanford naman na university at saka hospital. Ito naman, Stanford na lugar, mayroon din sila ditong university at saka hospital. Pero ito, Stanford. So, ganito ang kanilang mga bahay. One bahay sa isa't bahay, nako, pagkakalalaki. At ito ang highway nila, makikita mo kasi bundok-bundukin ang Connecticut. Pero napakaganda at napaka-greenery. Green. Tapos meron silang dagat. So, kompleto. May mga gubat, may dagat. Ito naman dagat. Ang ganda-ganda. So, nagpunta kami dyan sa dagat. Di kami naligo kasi ang lamig-lamig. Ang ganda-ganda nitong lugar na to sa Connecticut. Yan, pumunta kami sa isang dagat doon, pero ang lamig-lamig nako. Para lang mag-unwind, kaya nandun kami sa dagat na yan. Malapit lang sa amin, mga 20 minutes. Ang dami-daming seagull. Talagang kukunin yung pagkain mo, dinadagit nila pag hindi mo binantayan. Yan, walang takot ang mga seagull na yan. Yun, nagdala kami ng kumot kasi lamig-lamig, hindi namin makayanan ang lamig.
Hindi mo kami naligo eh. Nag-ano lang, sightseeing.